Hello, good evening everyone. Sorry, medyo na-late ng konti. Welcome, Season 5. Yes, dahil patuloy pa rin po ang quarantine. Tuloy-tuloy pa rin po ang quarantine. So, hindi natin alam kung paano tayo mag-shutdown or anong katapusan ng quarantines. Pero tuloy-tuloy tayo hanggat marami pa mga filmmakers na patuloy nagtitiwala dito po sa quarantines. Ngayon, kanina lang napanood nyo yung mga pelikula from Ilocos Norte. Ngayon is makakwentuhan natin ang mga direktor ng mga pelikulang ito. Isa-isa natin silang sabay-sabay natin silang tawagin pero isa-isain ko yung mga pangalan nila. Tawagin natin si Randy Gianan ng Away. Ang haba kasi ng title, di ko maalala. Then si Isagani Manatad ay ang director of photography nung Bisperas at Buwan ng Dalaw. Tama ako, no? And then si Clement de Peralta sa Pagtaod Itiinit. Ayun. Tapos si Jamico Jinko naman, director ng Bisperas. And si Melver Gomez naman sa Dagiti Talo a Birhen. At si Jay Agnier, gumagalaw po yung picture niya na yan, abangan niyo po. Kasama din natin siya yung director ng pelikulang Buwan ng Dalaw. So, kamustahan muna tayo. Maliban sa quarantine, balita ko nito nakaraan is medyo binagyo sa Ilocos Norte. Kamusta kayo dyan? Unahin natin si Melver. Kamusta sa Paway? Ako naman po. Hindi naman gaano. Hindi naman gaano. Okay. Ikaw sa Gani, ano pinagkakabalaan mo nitong quarantine? Ano po? Dahil hindi po ako minsan nakaka-join sa mga online discussions po dito sa quarantines. Dina-download ko po yung mga file. Then, self-study na lang po. Ayan. Abangan natin yan. Feeling ko may magagawa ka ng storya kasi parang DOP pa lang na Abangan namin yung mga pelikula mo din. Ayan. Feeling ko lahat ng... Wait lang. Si Isagani ay taga saan sa Ilocos Norte? Lawag City po. Lawag. Okay. Si Randy, taga saan ka sa Ilocos Norte? Municipality of San Nicolas po. Katabi po ng Lawag at Batak. Tabi ng Lawag at Batak. Okay. Gitna po pala. Nadadaanan ba yun kapag Paway to Ilocos, to Tugigaraw, gano'n? Pwede po. Kapag po dadaan po kayo sa may Pakagayan po. Kasi po from Paway, pwede po kayo dumaan from Batak, then San Nicolas sa Lawag. Dire-diretso na po yun. Okay. Si Jamico naman, taga saan ka, Jamico? Batak po. Batak din. Okay. Si Clement? Taga Lawag po. Lawag. Si Melver? Paway, sir. Paway, ayan. Tapos si Jay? Sarat po. Saan? Sarat po. Sarat. Sa Sarat. Okay. Sarat. Opo. Ayan, tanungin ko lang kayo isa-isa. Unahin natin si Randy. Dun sa pelikula mong Away, ano ba inspirasyon mo noon nung ginagawa mo tong Away? Bulok ka na ba sa quarantine noon? Ganon. Kasi po, ginawa ko po siya is halos magwa 1 month na po ng lockdown sa Ilocos Norte. So wala po akong maisip na concept na gumawa po ng film kasi bawal po talaga ako lumabas. So, ang ginawa ko na lang po is in-interview ko na lang po yung sarili ko. Tapos naglagay na lang po ako ng mga parts ng video doon po sa malapit lang po sa bahay para po kasi po dito po sa lugar namin tinatawag po na Away. It means rural part po ng community. So it means po malayo po kami sa sentro. So parang ang pinaka-focus or highlights ko po doon is yung kung saan po ako nakatira ngayon. Okay. Ano ibig sabihin ng namnama payat panagsagaba? Namnama po means hope with I am nama bayat panagsagapa po means hope amidst pandemic po or hope amidst problems. Okay. Ganda. Okay. Maraming salamat sa sagot mo, Randy. Mamaya magkukwentuhan pa tayo. Gusto ko pa kayong kilalanin. Yes po, direct. Si Jamico Jinko naman, ikaw, anong inspirasyon mo nung ginawa mo tong Bisperas? Magpapasko nun, no? Sigurado ako. Yes po. And actually po, yung instruction po is we have to draw inspiration from literature pieces po na nabasa namin. So parang conglomeration po siya ng
ilan po sa mga nabasa namin. Mm. Okay. So, anong literature ba itong binasa nyo dito para mabuo tong Bisperas? Meron po siyang influence nung The Taximan, The Gift. The Gift ba? The Gift. Yeah. The Gift. Yun po. Okay. The Gift of Magi, yun ba? Yeah. The Gift of Magi. Okay. Sige, salamat dun sa inspiration. Si Clement, ikaw, ano ba ibig sabihin? Breaking of Dawn, pagtaod, itiinit, tama ba? Opo, ano na yung Tagalog na? Pagsikat ng araw. Okay. Bukang Liwayway. Opo. Okay. Ano naman inspirasyon mo nito, Bukang Liwayway, ng pelikula mong to? Actually po, kwento po yun ng kaibigan ko. Siya yung gumawa ng kwento. Tapos, nag-usap lang kami ngayon. Tapos, kinabukasan, sinut na namin agad. Mga 2 days lang po yung shoot. Tapos, with edit na po yun. Same day edit pa lang, Peg. Opo. Ayan. Sige. Tapos si Melver, ito namang Dagiti Talo a Virgen ay tungkol saan to? Anong inspirasyon mo nung ginagawa itong Dagiti Talo a Virgen? Actually, sir, nasa workshop na ako ni Sir Ricky Lee. Tapos, sa mga pinagawa niya sa amin, para siyang activity, parang gano'n, wherein magsusulat ka. So, yun, actually, doon po siya nakuha. Kaya, yung film na yun, sir, may mga magkakahalong animation, may sayaw, may movement. Kasi yung sabi niya ko sa workshop, yung parang isang taon, yung trip. Yung concept. So, nag-explore ko lang po ako sa side ng experimental. Kasi wala po na experimental. Medyo Ayan. Medyo nagputol-putol pero narinig ko kasing part is yung nag-explore ka ng iba't ibang tawag dito. Ano ba to? Love letter mo sa sarili mo? Hindi, sir. Hindi. Actually, sir, ano yan? May kaibigan kasi ako nagpapasok din siya. So, yun yung inspiration ko din. Okay. Sige. Magkukwentuhan pa tayo, Melver, after ni Jay. Jay, pakwento lang, ano naman yung inspirasyon mo ng ginagawa tong pelikulang Buwan ng Dalaw? Dinatnan ka ba ng Buwan ng Dalaw mo? Hindi po. Actually po yung inspiration po namin sa paggawa ng Buwan ng Dalaw ay yung mga kababaihan. Kasi napansin ko po na sa tuwing nagkakaroon sila ng Buwan ng Dalaw, parang nag-iiba po yung mood nila. At may mga kaibigan po kasi ako na kunwari ngayon, nagtatawanan kami, wala namang issue, tapos kinabukasan biglang, alam mo yun, yung kukurikit ka bigla, tapos sasabihin na huwag mong kakausapin sila kasi nga po may Buwan ng Dalaw. So yun, sabi ko, dahil horror competition naman po yung sinalihan namin, why not gawan po ng something na horror yung Buwan ng Dalaw na gawing exage yung magiging reaction ng main character na si Isabel. So, nagkakaroon siya ng kanyang Buwan ng Dalaw at bigyan ng onting panghuhugutan yung karakter para naman medyo dramatic yung impact ng pagiging pag-regla, ganun po. At imbes po na literal na multo yung ginamit sa aming film, multo yung mga kaluluwa ng pumanaw na, ang ginamit po namin sa film ay multo ng nakaraan. So yun po yung bumubulabog kay Isabel, so nagkakaroon siya ng Buwan ng Dalaw na siyang nag-trigger sa kanya na talagang yun po, yung lumalabas yung galit, yung parang nababaliw po. Ako lang ba yung natunog horror din yung kay Jay kanina? Pero okay lang, naintindihan ko naman, base siya dun sa inspirasyon mo ay nakakita ka ng mga babaeng parang nag-iiba ugali. Okay, sige. Ayan, base kasi dun sa mga napanood ko, tsaka dun sa mga pinasa niyong pelikula, karamihan sa mga pelikulang gawa niyo is horror. Bakit sa tingin bakit horror yung ilan sa mga pelikulang ginagawa sa Ilocos Norte? Unahin natin si Clement.
Kasi yung Hindi kanyang naman, isang pelikula, horror yun eh, yung isang pinasa niya. Tapos, medyo suspense naman tong isa. may competition po kasi every year ng filmmaking. Pag every tawag doon, every pista po ng patay. Kaya medyo napipilitan po kami gumawa ng mga horror. Ay, napipilitan. Opo. Okay. Pero, all in all, gusto niyo naman talaga gumawa din ng pero ano ba, doon lang kayo sa time na yun nagkakaroon ng chance gumawa ng pelikula? Hindi naman po kasi yung Pagtaod Ti Init is hindi naman po horror yon. Parang lang po, parang napagtripan lang po namin na ginawa. Tapos medyo obsessed po ako sa technique ni Diaz. Kaya medyo ginaya ko po yung technique niya. Okay. Ikaw, Isagani, nung ginagawa niyo yung Buwan ng Dalaw ni Jay, para rin ba yun dun sa ano ba pangalan nung film fest? Semana Ti Ararya po. Semana Ti Ararya. Opo. Okay. Every ano siya ginaganap? November? Every November po. Opo. Okay. Yun, nilaban nyo din yung Buwan ng Dalaw doon? Opo. Okay. Nanalo ba? Opo. Pangilan? First place po. Hindi po yung nanalo last year po. Last year. Okay. Congratulations, Gani. Ayan. Sino-sino pa mga lumaban dun sa TR area sa inyo? Wala na po ata. Kami lang po ni Jane. Opo. Si Randy ba pwedeng buong Ilocos Norte to, no? Opo. Okay. Sige. Kilalanin ko lang, dun sa mga pelikulang pinasa, yung kay Jinko, tsaka kay Jay, bakit Tagalog yung pinili yung language instead na gamitin yung mother tongue? Kasi sila Clement, sila Melver, sila Randy gumamit ng Ilocano. Bakit Tagalog yung mas pinili nyo dun sa pelikula nyo? Unahin kita, Jinko. Sa amin po, wala naman pong malalim na dahilan kung bakit Tagalog. Parang out of spur of the moment lang po na sige, gawin na lang nating Tagalog. Ganun po. Ikaw naman, Jay. Ganun din po, parang mas dramatic po kasi yung dating para sa akin kung gagawin Tagalog yung gagamitin na lengguwahe po ng paggawa ng aming pelikula. At the same time, para maintindihan din po ng mga ibang tao na hindi taga Ilocos. Okay. Sige, baliktad naman yung tanong ko dito sa tatlong nag-Ilocano na pelikula. Melver, ikaw, bakit Ilocano naman yung ginamit mo sa mga pelikula mo? Nag-start ako, sir, Ilocano na yung ginamit ko namin. Pero nung way back Semana, sir, area, nagtagalog din kasi kami. Pero nung time na yun, sir, parang, lalo na 2017, Ilocano yung ginamit namin because may promote din yung language ng Ilocos. Kapag pinanood siya sa other province. Okay. Ikaw, Clement, decision ba na talagang inisip mo agad, Ilocano gagamitin ko, ganyan? Opo, kasi talagang mahal na mahal ko po yung mother tongue namin. Kasi yung dalawa ko pong kamag-anak, mga poetic ko sila. Poet ko sila. Kaya yun po, namana ko po na mahal namin yung yung lengguwahe namin. Okay. Tapos ikaw, Randy, native ko talaga is Ilocano na talaga yung una mong Opo, pero nung po kasing sinabi po sa akin ni Direct Melver yung tungkol sa foreign films, tinanong ko po kung ano pong gagamitin kong language or dialect. Sabi niya po, mas maganda kung gagamitin ko po yung Ilocano to promote ko yung culture ng as an Ilocano person po. Total po is from San Nicolas, Ilocos Norte naman po ako. Okay. Sige. Okay, may tanong pa ako, isa-isahin ko lang, base sa, kukunin natin yung mga tema ng mga pelikula ng Ilocos Norte. Kasi,
Si Melver, matagal na namin siyang nakilala since 2017. Tama ba, Melver? 2017, no? So, base kasi dun sa mga ginagawang pelikula na napapanood ko na gawa ni Melver is more on religious yung mga gawa niya. Pero kasi nga, sa Ilocos Norte, siya pa lang yung kilala halos namin. So, ano pa ba yung mga kwento ng Ilocos Norte na madalas na or gusto nyong isulat or gusto nyong ikwento sa pelikula? Bawas, ikaw Jinko, kung walang rules na dapat may literature na kailangan basehan, anong mga kwento ng Ilocos Norte ba ang mga gusto mo ikwento? Actually po, gusto po namin talagang isulat back then was yung pwede naming i-touch yung social issues. Kaya nga po, parang yung concept pa nga po ng Bisperas is about poverty nung dalawang orphan na magkapatid. So, yun po, parang we want to spark the minds of the audience na films or not, hindi lang siya pang entertainment. Actually, it's very educational na dapat ini-impress natin sa mga films kung ano yung nangyayari sa lipunan natin. And ilan sa mga social issues siguro na makikita ko dito sa Ilocos Norte, isa na yon yung poverty. Although Ilocos Norte, maganda yung ekonomiya niya, pero the mere fact na meron pa ring mga naghihirap is kailangan nating ipakita yon. Even maliit lang or kokonte yung bilang, the mere fact na may bilang na nakakaranas ng ganito, dapat malaman rin yun ng public. Palaban. Ano bang saan ba matuturo yan? Sino bang may dahilan ng kahirapan? Ang turo po ng teacher namin, dapat hindi po iisa yung victim blaming kasi marami pong hindi po siya cause ng iisang circumstance. Okay. At least, di ba? Ikaw, Clement, dalawa pa lang kasi nakita kong pelikula mo. Isang horror, tapos itong apag something init-init. Ikaw, ano pa bang mga kwento ng Ilocos Norte ang gusto mong ikwento? Siguro po yung mga kwento ng mga local heroes namin kasi parang hindi pinapansin yung mga nagawa nila para sa bansa. Ang pinakaano ko po ang sinusunod ko po na kwento ng local hero namin is yung lola ko, si Enriqueta de Peralta, na lumaban sa karapatan ng mga babae para bumulan. Interesting. Okay. Sige maybe balang araw mapagkwentuhan natin yan. Tulungan natin i-develop natin yung kwentong yan. Ikaw, Randy, ano ba mga kwento ng San Nicolas? Yung gusto ko po talagang parang focus or highlights or topics po in terms of films is yung culture or tradition po ng isang place or community. Kasi as a beginner director po, dun po talaga ako nagsimula na gumawa ng film way back sa Amping Sining po, na kung saan po pinokos po namin yung panagdamili or yung pottery making ng San Nicolas, which is very known po ang municipality namin sa buong region and sa buong province po. Kasi po, kami lang po yung town sa Ilocos Norte na gumagawa po ng mga gawa po sa lupa tulad po ng banga, ng mga dalikat po, paso, mga ganun po. Okay, sa pagpapaso. Ikaw, Melver, maliban sa mga religious films na napanood ko na gawa mo, may mga istorya pa ba ang paway na hindi ka pa nakukwento? Actually, sir, marami pa po. Yung iba po kasi documentary yung ginawa ko. Century Old Tradition here in Paway. Actually, sir, kalain po yun ng Semana de event ng provincial government. Century Old Tradition po siya. Saka aside from doon, sir, madami pa pong kwento sa bayan ng Paway. Na kung hindi ako siguro yung gagawa, di sino po, parang ganun. So, yun din po yung challenge ko sa mga
filmmakers, lalo na po dito sa Ilocos Norte, we also have to make films or documentaries about or pwede po siyang magamit, di ba, for future aspect. Parang ganun po. Okay. Si Jay last, Jay. Ikaw, kung gagawa ka ng pelikula. Sa akin po siguro po yung festivals ng Ilocos Norte po kasi every taon po dito sa Ilocos Norte may pinagmamalaki po silang iba't ibang mga festivals. So gusto ko naman po ikwento kung paano nagsimula o saan nagmula yung festival po na iyon. Magre-research ka ng bonggang-bongga para dyan sa pelikula mong yan. Si Gani pala, hindi ko pa natanong anong kwento ba ng Lawag, no? Lawag, tama ba? Opo. Ano ba mga kwento sa Lawag? Actually, same din po dun sa sinabi ni Jay na about sa festival po. Gusto ko po kasing gawan yung ng story, yung na-research po namin recently nung gumawa po kami ng parang documentary na yung mismong festival po ng Lawag is ilan lang po yung nakakaalam na totoong tao pala yung si Pamulinawen, which is yun po yung pangalan ng festival. So Pamulinawen Festival po. So akala po ng karamihan dito sa Lawag is hindi po siya tao. Well, in fact, kalimutan ko yung name ng historian na pinagtanong namin, pero sabi po niya, totoong tao po si Pamulinawen, and parang siya rin po yung nag-propose na gawin, yun yung gawin pong festival ng Lawag. Kaso po, as years goes by, parang nabaliwala po, parang nawala na po yung name ni Pamulinawen as a totoong tao po, parang gano'n. Parang pangalan na lang po siya, parang gano'n. Tsaka alam ko nga kanta yung Pamulinawen. Opo, kinakanta daw po yun kapag ang kinakanta daw po yun ng mga fisherman kapag naglalayag po sila. So, yun po. Pero totoong tao daw po talaga si Pamulinawen. Totoong pangalan po talaga. At least may natutunan pala ako nung high school. Kasi high school yata tinuro sa amin yan. Ayan, sige, nakwento nyo yung mga iba't ibang kwento. Pero feeling ko marami pa talagang kwento ang Ilocos Norte, no, na nag-aabang lang nagawa ng pelikula or maisulat at maipakita sa mga audience. Pero tatanong ko lang, saan ba galing or paano kayo nagsimula magpelikula? Sino nag-inspire sa inyo? Or paano nyo naisipan na, okay guys, gawa tayong pelikula? Ganyan. Unahin ko muna siguro si Jinko. Jinko, ikaw ba? Paano ka ba nag-start sa pagpipelikula? Sa amin po, syempre nung high school, kapag gumagawa po kami ng projects, parang yun na po yung training namin. And isa rin po siguro yung pagiging movie buff ko na mahilig sa films, yung treatment ng films kung paano ginagawa. Isa po yun sa mga curiosity ko, and it's a good thing na yung course po namin is leaning siya towards sa paggawa ng film. Okay, dahil sa kahiligan sa pagpipelikula at saka yung course. Ikaw, yes. Melver? Nag-start ako, sir, 2014. Fourth year high school din po ako. Yun yung unang pong sinalihan, yung Semana del Aria. Tuloy-tuloy po yun, 2014-15 na horror po yung ginagawa. Tapos hanggang sa doon po, nakita ko yung, aside sa horror, bakit kaya hindi gawing documentary, parang gano'n. So yun po, yung pinasa ko sa inyo dati, yung sayaw, yung Guling Festival, tsaka yung tumba na ginawa ko po late 2000. So doon po siya nag-start. Hanggang ngayon po, na-explore ko yung experimental. Okay, tapos na pala si Melbourne. Sorry. Pero, sige, kung lahat, tatanong ko lang din, paano yung mga technical parts, like yung mga camera rentals, mga pailaw, saan kayo kumukuha ng mga resources nyo doon? Ikaw, Randy, anong ginamit mo nung sinushoot mo yung pelikula mong away?
Camera lang po mismo ng ate ko po. Tapos siya rin po yung naging videographer ko. So, camera ng ate mo. Ikaw naman, Gani, may sarili kang camera? Opo. Tapos, yung mga ilaw? Ilaw po as of now, wala pa pong parang concrete po na ilaw. Like yung mga mumurahin lang po. Start lang muna. Okay. Hindi naman siguro sensitive, no? Pero tatanong ko lang, ano ba yun? Nirent ka or hinar ka ni Jinko at ni Jay para dun sa paggawa ng pelikula? No po. Since magkakaklase po kami, so alam naman po nila na may camera ko and mahilig po talaga ako pag-film. So, kinuha po nila ako as part dun po sa film. Pero dun po sa kay Jamie ko, parang as sa class po kasi yun. So, talagang kailangan po namin gumalaw lahat, parang mag-contribute lahat. Okay. Pero may budget ba na pinrepare si Jinko noon? Jinko, may budget ka ba nung ginagawa yung pelikula mo? Yun nga po eh. Pero meron po, may contribution naman po kami. Mga magkano ba nagastos mo doon sa Bisperas? Average? Ewan ko ba. Siguro yung ano lang naman po, yung food namin, tsaka yung transpo po. Okay. Ikaw naman, Clement, yung film mo ba, sariling budget, ginamit mo, tapos, di ba sabi mo nga kanina, yung apagtaw ditinit ay parang napagtripan nyo lang, ganyan. Ano po, zero budget po yun. Di po kami gumasta ni piso. Mm-hmm. Mga siguro pang merienda lang po yung gastos namin. Mga pang sariling merienda. Mm-hmm. Pero dun sa sinabi mo kasi kanina na parang napagtripan nyo lang, ganyan. Ano ba yun? May nag-push din ba kahit pa paano na parang gawin natin to kasi ganito dapat, ganyan? Wala naman po siguro dahil sa boring lang sa buhay. Kaya nagawa rin yun. Okay. Sige. May tatanong pa ulit ako. Panapaalala ko nga lang pala, pwede magtanong yung mga nanonood sa atin ngayon sa FB Live kung may mga tanong sila for clarification sa ating mga filmmakers from Ilocos Norte. Lalo na yung mga Ilocano na nanonood, pwede kayo magtanong. So far, magkakaibigan ba kayong lahat? May community na ba na nabubuo sa Ilocos Norte? May group chat po akong binuo. Kami ni na Randy, Isagani, Jay. Tapos may mga ibang filmmakers din po. Tapos pinaplano po namin yun na magka-guild din dito sa Ilocos Norte. Okay. Pero paano yun? Invite pa lang na pare-parehas na may passion sa paggawa ng pelikula? Mga pareho pong may passion sa paggawa ng pelikula. Mga kilala po nila Jay, kilala ko po. Kilala po ni Gani. Tapos ina-add na lang po doon sa GC. Active naman kayo nag-uusap doon? Bihira lang po kasi siguro busy yung iba. Gani, ikaw, busy ka daw ba? Medyo po. Pero ano bang ini-imagine nyo in the future na magagawa ng community or ng group na ginagawa nyo? Are you planning na magkaroon ng isang magkakasama kayo sa production, ganon? Opo. Ikaw, Gani, ganon din? Opo. Kasi po. Sige, go. Kasi marami po akong nakikita na talent po from Ilocos Norte na hindi lang po talaga nakikita sa even in the Philippines po. Like parang hindi po masyadong napapansin kaya pero ang dami ko pong nakikita na talent po talaga from Ilocos, especially Ilocos Norte po. Marami talagang talent pero nahihiya lang sila or natatakot po. May pakita yung kakayahan nila. Mga actors ba to o mga crew din? Hindi ko. Mga actors, marami pong mga actors na magagaling. Iba't ibang klase po na mga alagad ng CD.
magagaling. Pero nahiya lang po. Or natatakot. Ang sikreto dyan para mas madaming actors na mahila, ang language na gagamitin nyo for script is mother tongue. Mas madali silang pag-acting nyo. Ayan. Sige. Pero, meron ba kayong mga nag-organize, lockdown nga pala, no? Pero may plano ba kayong magkaroon ng one day na magbi-meet up kayo, ganyan? Melbourne? Opo, napagplanuhan na po dun sa GC. Kasama ka ba doon, Melbourne? Parang hindi ka nagre-react. Meron po. Pero, kasi ito ay per province pa lang ito nakikita ko, no? Sa tansya nyo, ilan na yung mga filmmakers na kakilala nyo from your municipalities? Ikaw, Isagani, ilan ang kilala mo sa Lawag? Lawag, si Kuya Clement po, sino ba? Si Kuya Gab Gantala po. Meron na sa Lawag. Sa San Nicolas, ilan kayong mga nabuo ni Arnie Valdez? Bali, 3 po kami. Dalawa pong junior high school, tapos ako pong senior high school nung March. Madami na director po. Melver, ikaw sa Paway? Yung po maalala, sir, may mga ako, sir, na release nahihiya sila. In fact, yung iba, sir, hindi pa rin cover. At si Jinko sa Batak, tama ba? Yes po. Ilan kayo na filmmaker sa Batak? Hindi ko po alam sa Batak, pero mostly po yung mga kakilala lang din po ni Gani at ni Jay. Okay. Sige, something light muna tayo. Magaan muna na tanong. Tatanong ko lang, ano ba ang paborito niyong pelikulang Pilipino? Ano yung favorite film na napanood nyo na Pilipino ang gumawa? Unahin natin si Sagan. What's your favorite Filipino film? Madami po pero ano ba? I think yung if you know Michael Red po. Alin? Siya po kasi talaga yung may pinakatumatak sa akin na Filipino film po. Yung po niya, yung Birdshot po, Birdshot. Hollywood yung Bird Box. Hindi ba? Bird Box po. Birdshot po, tsaka yung Dead Kids po. Dead Kids. Kasi, parang dun po sa Dead Kids kasi parang na-apply po yung parang pure cinema po na once na may ginawa yung character, magkakaroon po siya na wala po siyang parang kapag may nagawang something yung character, parang parang like dun po sa nangyari dun sa character na namatay po yung nagnakaw po. Parang wala po siyang ligtas, parang gano'n. May consequence, yun pala yung term. May consequence po lahat ng actions ng character. So, sabi nga po ni Alfred Hitchcock na pure cinema po. So, na-apply po niya lahat. Hindi po gaya ng mga napapanood kong iba na Filipino film po na maliligtas sa ganito, kahit na nasa bingit na siya ng ganito, parang may chance pa rin na maligtas siya, parang gano'n. Okay. Bird Box ni Michael Red. Hindi ba? Birdshot po. Birdshot tsaka Dead Kids ni Michael Red. Dead Kids po. Opo. Okay. Ikaw, Jamiko, anong paborito mong pelikulang Pilipino? Yung tumatatak rin po kasi sa isip ko yung Dead Kids and even Bar Boys po. Bar Boys. Bar Boys. May bala ka ba mag-lawyer din? Hopefully po. Okay. Bakit yung Bar Boys tsaka yung Dead Kids? Ano yung epekto sa'yo nun? Doon po sa Dead Kids, gusto ko po yung irony. Kasi for example po, doon po sa kumidnap kay yung anong pangalan nun? Yung
Tap na mayaman po. Si Chuck yata. Chuck. Yeah. Si Chuck, yung kumidnap sa kanya, mayayaman, I mean, may influence na mga bata. Mm-hmm. And then, nung nilagay siya doon sa dump site, yung nagtanggal naman nung blindfold niya is 4 rin na bata na like parang yung irony doon is hindi mo talaga masasabi sa tao kung sino yung mabuti. Gusto ko rin yung ng mga lines na napaka-natural po. And then meron po siyang may puns po sa paggamit, like na bakit daw sila matatakot sa ang mga daw squatters. So gusto ko po yung pag-i-incorporate ng issues na hindi siya masyadong mabigat pero in a light way na may pagka-sarcastic. Ano po. Okay. Clement, okay ba? Ay, sorry. Ano yan? Doon naman po sa Power Boys, doon po lang po yung concept na hindi siya parang hindi lahat ng tao na even eager lahat, you don't succeed in life just of mere eagerness. Meron talaga pong circumstances na barred yung chances. Parang gano'n. Si Clement, maliban sa Bar Boys, Bird Box, at Dead Kids. Ang ano po pinakatumatak sa aking isip yung Norte Hangganan ng Kasaysayan. Ganito kami noon, paano kayo ngayon, tsaka yung Oro Plata Mata. Yung Norte Hangganan ng Kasaysayan kasi, paborito ko yun kasi nandun ako, actor po ako doon. Okay. Bias. yung dalawa naman po, parang naglalarawan po kasi sa tunay na kalagayan ng sitwasyon natin ngayon. Parang kung ano yung mga pinapalabas doon, ganun din yung mga nangyayari ngayon. Ayun. Okay. Melver, ikaw? Una po yung Himala. Ismael Bernal. Dahil sa sinut sa paway. Bias ulit. Hindi. Bakit Himala? Kasi paano siya ng kwento, the way kung paano siya ginawa, parang, iba po, parang, wow, halos libo yung tao. Parang take lang according to history. Yun po, moral po. Okay. Ikaw, Randy, favorite Filipino film? Ako po is dalawa po. Una po yung General Luna. Tapos yung pangalawa po is yung #Jobable po by director Narel Yap. Yung pong General Luna, gusto ko po talaga siya kasi as a student po, gusto ko rin po talaga yung Philippine history. So, compared po sa ibang historical movies, katulad po ng Goyo, katulad po ng Jose Rizal, iba po kasi yung twist, at saka iba po yung storyline ni General Luna, which is more realistic po, and talaga pong pinortray po nila kung ano po talaga yung purpose at kung ano po talaga yung ginawa nila General Luna before po siya namatay. Pangalawa po is yung #Jowabol kasi po unexpected po talaga yung twist niya at saka po yung ending niya kasi hindi po siya expected na yung movie po mismo is dedicated sa teachers. Kasi po yung ending po mismo ng #Jowabol is very inspirational po. Okay, maraming salamat doon, Randy. Ikaw, Jay. Diyan ka pa, Jay? Jay? Nakamute. Jay, nakamute ka. Baka kanina pa pala siya nagsasalita, no? Tapos di natin pinapansin kasi nakamute. Hello po. Ayan, ikaw. Anong paborito mong Filipino film? Sa akin po, naman po, indie film. Yung title po is Marosa. Ito naman po, tumutukoy naman po sa parang tungkol sa droga, yung parang paano binibenta ng mga normal na tao yung droga, paano kinukulik, paano nagiging injustice yung justice sa may hirap tsaka sa mga may kapangyarihan. Parang
balik tayo sa seryosong tanong. Kung tatanungin ko kayong lahat ngayon, ano ba ang pangarap nyo para sa Ilocos Norte Cinema? Ano ba mga wish nyo na mabuo? Ganyan. Unahin ko si Jinko bilang third year, tama ba? Third year? Third year high school o third year college? Third year college po. Third year college. O, bata-bata ka pa. Ano bang nakikita mo in the future with regards sa Ilocos Norte Cinema? Yun po, one good thing po is yung pagbuo ng guild ng filmmakers kasi po it's one way para ma-establish po yung local films namin. Another thing is para po magkaroon ng impression na yun nga po, parang very light yung impression ng filmmaking sa Ilocos Norte. Although we have competitions such as yung Semana de Area, I think hindi po yun enough. Kung wala na pong initiative yung amateur filmmakers, independent like ilan po sa atin. And if kung meron pong guild, mas magiging cohesive po yung planning and yung programs para sa mga filmmakers po. And yun po, mapaganda po yung impression and baka buo po ng environment na nagpo-foster nga po ng local films sa local Norte. Ayan. Tulungan tayo para ma-achieve yan. Kung paano mangyayari yan. Ikaw, Gani, bilang ano bang pangarap mo for Ilocos Norte Cinema? Hindi po, na mapansin siya on national level po. Pero alam ko naman po na hindi ganun kasimple lang po na maabot. Kailangan po namin magtulungan kasi ang nakikita ko rin po is parang watak-watak po yung mga filmmakers po dito sa Ilocos Norte, like kanya-kanya po, and I think it's time po para gumawa po ng guild para po ma-showcase po lahat ng talent and mga aspiring actors and directors, writers po, and other Okay. Panawagan na natin yan sa lahat ng mga Ilocos Norte filmmakers na magkaroon. Andito, itong mga to yung balak mag-start nung samahan para magkaroon kayo ng isang mithiin, ganyan, isang plano for Ilocos Norte. Tulungan, sabi mo nga. Ikaw, Clement. Nasabi na po nila eh. Wala bang ibang hindi pa nila nasabi? Wala na po. Yun po yung mga gusto ko rin yung sabihin. Okay. Sige. Matipid yung sagot. Randy, ikaw, bilang bata-bata ka pa din. Ako direct. Ako po is gusto ko rin pong magkaroon ng guild or organization or production po sa Ilocos Norte which builds different directors and actors and actresses po. Para po hindi lang po kami makagawa ng film or hindi lang po kami makagawa ng films, kundi para matuto rin po kami sa bawat isa, sa bawat experiences and achievements po ng bawat isa. For example po is, ako po inspired po ako sa mga works ni Director J, Director Clement, at saka po si Director Melver. Kasi po, ang gaganda po ng mga thoughts and ideas po nila, which is, gusto ko pong kumuha ng mga ideas doon, and sa mga new classmates ko po as communication din po, gusto ko rin pong i-share kung ano po yung mga natututunan ko sa mga films nila. Ganun po. Okay. Magkaroon ng platform to share knowledge. Okay. Yes po. Melver, ikaw. Aside sa org, sir, kasi malaking factor din yung tulong sa provincial government or dun sa actually, sir, last year, the proposal meeting, tapos mga finalists. Pero yung Ilocos Norte, pero hindi siya nakuha. Ang isang sabi nila is, kaya siyang gawin ng non-government. So, ako medyo... Ang isang sinabi ko po ng problem is yung ayun nga, where is aside sa horror ng genre, pwede naman silang yung mga ibang filmmakers, pwede naman silang
pag-explore din for that, ilang okay. Magkaroon ng isang festival na hindi lang horror. Yeah. Kung saan malaya lahat na nakakapag kahit anong kwento pwedeng ipalabas. Pwede din yung documentary, sir, kasi madami talagang pwedeng i-document kasi Ilocos Norte na hindi talaga nagagawa. So, kung hindi siya nagagawa, sir, there's a possibility na hindi sa future. So, yun siguro yung challenge din sa mga filmmakers. Hindi lang sa Ilocos Norte, we're in other provinces. So, we have to document kung ano yung natin. And our culture, our language, yung mga ganun po. Okay. Pero, ito, isang tanong lang, tawag dito, maliban sa film festival ng Semana TR-Area, paano napapanood ng mga audience yung mga pelikula nyo? Ikaw, Clement, saan mo na ba napalabas tong Apagtaod? Doon po sa school, mga school po na nag-i-invite sa akin. Okay. Sa yun mga lang schools. Po. Opo. Kayo, Jinko, nakalabas na rin ba to ng school, yung Bisperas? Yes po, kasi laptop sa Facebook. Okay. Sige. At least magsisimula kasi yan sa isang community kung may makakapanood ng mga pelikula. Pero as of now kasi hindi natin gawa nga ng may quarantine. Pero isang start yun kapag meron kayong isang lugar or may mga lugar kayo kung saan pwede yung mga gawa ng mga taga Ilocos Norte is pagsama-sama nyo tapos may palabas sa isang lugar. Tapos kasi kung magkakaroon kayo ng mga audience from Ilocos Norte mismo na tumatangkilik din sa mga pelikula nyo ma-appreciate. Yun, mag-i-start yun doon. Lalo na yung call for magkaroon ng festival na kung saan malaya yung mga pelikula at hindi lang yung horror films. Kung ma-witness na maraming audience na may mga iba't ibang klase pa ng pelikula, it's a start para mabuo yung community. At yung organization, abangan natin yan, asahan natin na baka gusto nyo manawagan sa mga filmmakers from Ilocos Norte o mga kaibigan nyo na hindi pa member ng organization, ng GC nyo, baka may mga nanonood. Unahin natin si Gani. Baka may mga kaibigan ka pa or gusto kang pasalamatan sa paggawa ng pelikula nyo with Jinko and Jay? Ang nakikita ko po kasi kahit po sa school po namin, sobrang dami ko pong nakikitang talent and nananawagan ako sa inyo na let's help each other. Let's build this community na para ma-establish yung Ilocano films. Hindi lang dito, kahit start muna dito kasi kahit nga dito minsan na parang nababaliwala yung Ilocano film. So kasi walang initiative. So yun po. Madami po actually. Lalo na po yung mga kaklase namin. Okay. Marami pong talent po. So ikaw, Javico, may papasalamatan ka ba sa mga groupmates mo, mga kaklase mo sa paggawa ng Bisperas? Teachers, ganyan. Teachers. Yes po, very supportive yung teacher namin doon sa film namin. Shout out po kay Ma'am Lay. Yes po, very, yun nga po, isa sa mga key factor para makabuo ng film is yung contribution ng lahat. Kaya nga napaka-importante po na makabuo po tayo ng guild para mas madali po yung outsourcing natin ng actors and other filmmakers. Okay. Ikaw, Clement, yung mga kasama mong trip-trip lang na gumawa ng Apagtaod itiin, baka gusto mong pasalamatan kung sino-sino mga tao nasa likod. Nagpapasalamat po ko kay Vince Canlapan. Tapos doon sa restaurant na pumayag na mag-shoot kami. Tapos para sa mga aktor naman po na Ilocano, wag po kayong mahiyang mag-PM sa amin kasi willing po kami ni Direk J na i-share yung nalalaman namin sa acting kasi taga-teatro po kaming dalawa ni Direk J eh. Kaya willing naman po kaming mag-share ng
ng ano namin, ng nalalaman namin about sa acting. Okay. May mag-share naman pala ng talent sa acting. Melver, ikaw? Ayun. Yes, sir. Masasalamatan kasama sa Ilocos Star? Yung mga samahan ko po sa Ilocos Star Film Production, may yung ko sa ipapas namin. Yung mga tumulong po as sponsors na nagbigay para mapatuloy po yung pagtulog at matapos yung film sila po. Gumalaw na naman tayo. Okay. And then, si Randy, sa ate mo, papasalamatan mo ba yung ate mo? Ako, tsaka po, nag-PM na rin po ako kay Direct Arnie noon. Gusto ko rin pa rin po siya pasalamatan kasi siya po talaga yung isa sa nagbigay po ng way para po ma-discover ko po yung passion, yung interest ko po sa filmmaking po. Okay, sige. Kaibigan din natin yan si Arnie. Kung nanonood ba si Arnie, binabati ka namin. Hello, Arnie Valdez. Abangan nyo pala, magkakaroon tayo ng Nueva Ecija features. So, mga filmmakers from Nueva Ecija naman, kasama si Arnie Valdez. Na-feature na natin siya dati, pero marami pa siyang mga pelikulang nakaabang lang dyan na mapanood. Baka may matutunan ka pa lalo kay Arnie Valdez. Sino hindi ko pa natawag? Jay? Yes po. Sino pasalamatan mo naman yung mga kasama mo sa paggawa ng Buwan ng Dalaw? Thank you, Isagani. Nagpapasalamat po ako kay Direk Daniel Ortega, Direk Mark Muneta, siyempre na din po kay Mark Joshua Asuncion, kay Sergio Madriaga at Zaire Martinez. Kasi sila po yung nagbigay ng tulong, token para mabuo po namin yung film namin. Okay, maraming salamat, Jay. Ayan. Kami naman, magpa-plug na lang din kami. Bukas, magkakaroon tayo ng Binisaya, filmmakers from mga mula sa Binisaya Film Festival. At ang feature ng Webes, mapapanood nyo yan sa Quarantines bukas. At abangan nyo din, meron pa tayong abangan nyo ang announcement para sa Angeli Bayani Acting Class Batch 2. Ilalabas na rin namin yung announcement na yan in the coming days. At may isa pa kaming project, abangan nyo din announcement na yan about script writing naman. Kung may mga gustong matuto magsulat, magkakaroon ng workshop regarding sa script. And then, meron pa tayo, abangan natin mga Kapampangan Nights, Nueva Ecija Nights, Cebu, marami pa tayo i-feature dito sa Quarantines. So, ayan, ang ating pang Miss Universe question, kung lagi kayo nanonood sa Quarantines, lagi namin itong tinatanong sa ating mga guests. Despite, alam ko ang hirap gumawa ng pelikula, ang hirap mag-isip ng kwento, may COVID pa, tapos nagkaroon pa ng bagyo dyan sa Ilocos Norte. Tatanong ko lang sa inyo, bakit nga ba kayo nagpapatuloy sa paggawa? Bakit nga ba kayo nagpapatuloy? Unahin natin si candidate number 1, si Isagani Manatad. From Mr. Lawag. Bakit po ako nagpapatuloy? Siguro po passion. Sa passion ko po ng paggawa ng film and gusto ko pong push pa po yung sarili ko na i-exceed po yung limits na kaya ko pong gawin as of now sa mga gamit ko. Alam ko pong may mas kaya po akong may labas sa pagkukwento po. And siguro to inspire na rin po and ipakita po yung sitwasyon and gamitin po yung film to highlight po our culture and para ipakita kung ano po talaga and sino po talaga ang mga Ilocano. Yes, maraming salamat. About you, Jinko. Is a way across men. And it's kind of
nila. And what pushes us to do so is and hard on something para lumakwit ang film industry. Nagpuputol-putol yata yung... Sige, try natin balikan si Jinko kasi medyo yung audio niya. Melver, ikaw, bakit nga ba nagpapatuloy? Papatuloy ako ng kwento. Kasi may mga kwento pa na hindi ito. Pwedeng mapagbigay informasyon o idea sa mga makakapanood ng film. Tapos, aside from doon, kasi marami pa po nakatago ang local story with regards to the tradition of culture in Ilocano. Especially Ilocano language. Especially if gagamitin yung Ilocano language ay Ilocano language. Nagpapatuloy ako may gusto akong mensahe sa mga makakapanood ng film. Ito. Tsaka to document na din yung mga nasabing about festivals, mga traditions. Okay. Ikaw, Randy? Siguro po, direct kaya po ako pinagpapatuloy ang filmmaking is yung discover ko po sa passion. Hindi ko po siya sinasabi na passion ko po siya, but unti-unti ko pa rin po siyang din-discover. Total beginner pa lang din naman po ako. Tsaka po yung pong sarap sa pakiramdam na you made something na alam mong makaka-influence sa ibang tao, especially po sa youth, na yung mga lessons, yung mga thoughts po ng mga films na ginagawa mo is hindi lang po siya magagamit for today, pwede rin po siya magamit in the future po. Okay, maraming salamat, Randy. From Lawag ulit, Clement. Sa Nicole. Dalawang bagay naman po yung reason kung bakit ako nagpapatuloy. Yung una po is siguro sa sobrang pagmamahal ko sa sining. Tsaka yung pangalawa naman po siguro hangga't may mga issue na pwedeng ikwento, at saka hangga't may mga hindi pinapansin sa ating lipunan, hindi po ako titigil na ikwento yung mga nakikita ko. Yeah. And then last but not the least, candidate number 6, Jay. Ayun nga po, tulad po ni Kuya Clement, ang pagpepelikula ko kasi o ang pelikula ay isang bagay o pamamaraan ng pagkwento o pagbibigay ng o pagmulat sa mga taong may mga bagay na hindi pa nila nakita. So, pwede po namin gawin yung mga stories sa pelikula upang imuplat sila sa katotohanan. Maraming salamat. Nag-message kasi si Sir Ted, nanonood siya, si Sir Teddy ko. Sabi niya ang gaganda ng mga pelikula, lalo na yung may Three Virgins. The Three Virgins was very poetic and mystical. Congrats, Melmer. Nagustuhan ni Sir Ted yung pelikula mo. Pero lahat naman nagustuhan. Nagustuhan niya yung mga Ilocos Norte films. Nakalimutan ko pala Yes. Pwede po pala akong magpasalamat kay Sir. Total nanonood po si Sir Teddy ko. Isa po kasi siya sa mga nag-inspire sa akin na gumawa ng pelikula. Na-meet niyo po ako sa Divine Word College of Lawag. Okay. Ayan, baka makakarating kay Sir Ted. Baka mag-reply siya. Ayan, tapos tawag dito, nakalimutan ko itanong, asan yung mga babaeng filmmakers from Ilocos Norte? May mga kilala ba kayong mga babaeng filmmakers from Ilocos Norte? Meron po. Okay. There's Kim Angela Santos. Ayan. Someday sana ma-feature natin naman kasi baka mapagalitan kami. Hello Sir Seymour, kung nanonood ka man, pasensya po, wala tayong babae ngayon na filmmaker. Mapapagalitan na naman kami. Pero again, maraming salamat Isagani, Jinko, Melver, Randy, tsaka Clement at Jay sa pagsama sa atin ngayong gabi. At least kahit paano nasimulan natin kilalanin ang mga filmmakers from Ilocos Norte.
So next time na magro-road trip kami, hindi lang kami sa Paway na mag-drop off para kumain ng empanada. At least may mga kilala na tayong filmmakers from Ilocos Norte at sana magtulungan tayong lahat para malinang pa hindi lang yung Ilocos Norte kundi yung buong North Luzon region natin para makilala pa na may mga pelikula tayo dito from this area of the Philippines. At yun, at ma-inspire nyo pa yung mga kapwa nyo Ilocos Norte na gumawa pa ng pelikula. At asahan natin, sana matuloy yung isang festival na malaya kayo at hindi horror lang yung pinapasa nyo. Maybe kayo mismo sa binubuo nyong organization, kayo mag-usap kung paano nyo siya may mount. Pero we're looking forward to that at kung may kailangan kayong tulong sa amin, message nyo lang kami. Again, maraming salamat sa inyo. At sa mga nanood, sana nakilala nyo palalo ang Ilocos Norte filmmakers at mga films sa Ilocos Norte at asahan nyo pa na may marami pa tayong mapapanood. Abangan pa natin mga mapapanood pa sa Ilocos Norte. So, with that, abangan nyo pa yung iba nating mga program dito sa Quarantimes. Marami pa tayong mga features na iba't ibang area sa Pilipinas, mga filmmakers from the different regions. At may mga lecture series din tayo, iba pang mga featured filmmakers para makakunan tayo ng inspirasyon. Abangan nyo yung mga programa natin yan. So, with that, maraming salamat sa mga nanood at good night mga ka-regions. Tutok po lagi kayo dito sa Quarantimes. Maraming salamat. Thank you po. Huwag muna kayong malis. Thank you po.